Mayugid nga gabi sa aton nga mga kauturan dira sa Tabuk Suba Baptist Church sa nga nagligad nga Domingo. Nakatigayon kita nga makahiwat sa isa ka panimbahon online lang kay tungod sa circumstansya nga yari kita subong apang hindi gid mapunggan ang pagsimba naton, pagpamalandong sa mga pulong sang Ginoo. Bisan diin kita kay pwede man maka pangamuyo kita, makapamati sang pulong sang Ginoo, labi na gid sining mga tinion sa diin limitado gid ang aton nga hulag still ara gid ang posibilidad nga sa diin makasimba kita kag makapangamuyo kita. Salamat gid sina nga mga kaigiyonan in other words ang Ginoo naton sa gihapon wala gid kalipat sa aton kay ang aton nga mga pagtuo, ang aton nga kantanan sa Ginoo dapat gid nga aton gid talupangdon ini kag aton gid pa lambuon ini especially in times like this. Mga muyo kita sa aton nga mga kauturan na karon si Pastor Michael na lang gid magpatigayon sang palangamuyuan but ang aton priority of course ang aton nga mga loved ones nga hindi naton kaupod sa sini nga mga times dito sa Guaya kag may mga kangawa man kita pero aton gid ginadala sa pagpangamuyo ang mga loved ones naton. Ang iban salakay, ang iban yara sa iban nga mga pungsod nga apektado man sa sining pandemic nga ini nga circumstansya nga ginaatubang naton nga subong no. So nagapasalamat kita kag nagakalipay sa diin makatigayon kita sa pamalandong sa pagpangamuyo sa schedule naton regular sa permitting naton sa aton nga church sa Tabuk Suba Baptist Church. Magabasa ko karon sang aton nga palatukuran nga sa diin aton ini pamalandungan sa sining mga times nga ginabati-bati kita sa mga pagtilaw kag of course hindi gid malikawan nga may kakulba kita, may kahadlok kita pero ang aton ning kahadlok kuan ini siya ma-offset no sa pagtuo no only believe mo nang aton kantawon karon gin-compose ko ina only believe or God shall overcome. Ang aton nga Ginoo he is a God of victory kag overcomer gid siya kag ang iya nga mga kanakan ang mga katawhan niya nga yara sa iya nga poder makaupod gid sa pag-overcome sa tanan nga mga circumstansya. Basahon ko karon ang pila ka bahin sa passage sa Second Chronicles chapter 20. Nagasiling diri ang ini nga pulong sang Ginoo. After this, the armies of the Moabites, Ammonites, and some of the Meunites declared war on Jehoshaphat. Messengers came and told Jehoshaphat, a vast army from Edom is marching against you from beyond the Dead Sea. They are already at Hazeron Tamar. This was another name for Engedi.
Jehoshaphat was terrified by the news and begged the Lord for guidance. He also ordered everyone in Judah to begin fasting. So people from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek the Lord's help. Jehoshaphat stood before the community of Judah and Jerusalem in front of the new courtyard at the temple of the Lord. He prayed, O Lord God of our ancestors, you alone are the God who is in heaven. You are ruler of all the kingdoms of the earth. You are powerful and mighty. No one can stand against you. O our God, did you not drive out those who lived in this land when your people Israel arrived? And did you not give this land forever to the descendants of Abraham? Your people settled here and built this temple to honor your name, they said. Whenever we are faced with any calamity such as war, plague, or famine, we can come to stand in your presence before this temple where your name is honored. We can cry out to you to save us, and you will hear us and rescue us. And now see what the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir are doing. You would not let our ancestors invade those nations when Israel left Egypt. So they went around them and did not destroy them. Now see how they reward us, for they have come to throw us out of your land, which you gave us as an inheritance. O our God, won't you stop them? We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking to your help, to you for help. As all the men of Judah stood before the Lord with their little ones, wives and children, the Spirit of the Lord came upon one of the men standing there. His name was Jehaziel, son of Zechariah, son of Benaiah, son of Jeiel, and Mattaniah, a Levite who was a descendant of Asaph. He said, Listen, all the people of Judah and Jerusalem. Listen, King Jehoshaphat. This is what the Lord says. Do not be afraid, don't be discouraged by the mighty army, for the battle is not yours, but God's battle. Tomorrow, march out against them. You will find them coming up through the ascent of Cis at the end of the valley that opens into the wilderness of Israel. But you will not even need to fight. Take your positions, then stand still and watch the Lord's victory. He is with you, O people of Judah and Jerusalem. Do not be afraid or discouraged. Go out against them tomorrow, for the Lord is with you. Then King Jehoshaphat bowed low with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem did the same, worshiping the Lord. Then the Levites from the clans of Koha and others, they begin to worship and have their music. So early in the morning, next morning, the army of Judah went out into the wilderness of Tekoa. On the day, on the way, Jehoshaphat stopped and said, Listen to me, all
people of Judah and Jerusalem, believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm. Believe in his prophets, and you will succeed. After consulting the people, the king appointed singers to walk ahead of the army, singing to the Lord and praising him for his holy splendor, or for his holy splendor. This is what they sang. Give thanks to the Lord, his faithful love endures forever. At the very moment they began to sing and give praise, the Lord caused the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir to start fighting among themselves. The armies of Moab and the Ammon turned against their allies from Mount Seir and killed every one of them. After they had destroyed the army of Seir, they began attacking each other. Dila lang kita kutob kay daw malawig ini nga istorya. Pero isa ka bahin sang kabuhi sang Israel sa pagpangulo subong hari si Jehoshaphat. Ang mga kaaway nagalin sa mga iban nga mga nations nagplano nga atakiyon nila ang Israel sa pagpangulo ni Jehoshaphat. Kag ginhambal ini sang mga tawo ni Jehoshaphat kay ginhimo sila nga daw mga spy sila kag nahibaluan nila nga matake na kag nagtingob ang pila ka mga nasyon, no, kay napangaluan sang Moabites kag atakiyon nila ang Israel. Kag sa pagpabalo sini sa kay King Jehoshaphat, nagkadlok siya, nagkasubo gid siya. Kay nakita niya nga way gid siya sang ikasarang na magbato sa pila ka mga kasoldadusan sang naglain nga mga nations nga luyag mag-atake, luyag magguba, kag luyag magpatay, kag luyag halit sang banwa sang Israel. Kag si Jehoshaphat na nasub-an gid siya, nagkasubo siya. Kag ang una niya giginhimo amo nga nagpangamuyo siya. Nagpangamuyo siya, nagkonsulta siya sa Ginoo kung ano iyang himo. Pagkatahom no ang attitude diri ni King Jehoshaphat nasa diin pagkabati niya sa mga masubo kag peligro nga mga balita, very dangerous nga balita, labi na gid sa pag-atake sa banwa sang Israel. Ang una naging ginhimo bisan may kahadlok siya, amo ang magdanghop sa Ginoo, amo ang magpangayo sang giya sang Ginoo. Kag ginpakamuyo niya ini gintugyan niya sa Ginoo kag ginpabalo niya ang bug-os nga pumuluyo sang Israel nanungod sini. Kag katahom gid kay ang mando sang hari tuman gid nila. Kag nagkanto sila sa courtyard, no, sa tubangan sang templo, no, kasangkad sila siguro nga lugar nga sa diin nagtililipon ang tanan gid nga mga pumuluyo sang Israel nga Dios nun nga mga katawhan nga sa diin nagpamati gid sila sa instruction sang ilang nga hari. Kag hindi lamang ina kundi gintugyan gid nila, nagpangamuyo gid sila. Kag didto nagsugod sila sa pagsimba. Didto nagsugod sila sa apilar kag pagkinanta, no, kalantawon sa pagdayaw. Nagsugod sila didto sa sina nga gabi, no, kung sa sina nga adlaw before nga mag-atake ang mga kaaway nila.
kag ginapanguluan sa ilang hari, kag ang mga propeta, mga mga sakop ni officers ni Jehoshaphat, ang ginhimo nila amo ang pagginunanon, ang pangamuyo kag pag fasting, kag pangamuyo nga ang pabor sang Ginoo yatag sa ila, ang depensa sang Ginoo yatag sa ila mo sina, kag sa pag dason nga pagkadason nga adlaw, amo na yadtong adlaw nga makaatake sila ang mga kaaway, kag ining nga mga kaaway ara na pakadto no, nagapakadto na, kag inang luyag na nila atakihon ang pungsod sang Israel. Kag pero ginplastar gid ni Jehoshaphat kag ang mga prophets, ginplastar gid nila no, kung paano sila magatubang, paano sila magsugata sa sining isa kadako nga pagtilaw nga naglabot sa ila. Kag ang mga Levites nagpresentar no, kay ang mga priestly nga mga pumuluyo nga dira sa clan sang ni Levi, sa tawag ni sila nga Levites, muna sila yung in charge sa worship, sa mga kinanta, sa mga pagdayaw, amo ini sila ang in charge. Kag ang katahom lang diri bala nga nagapanguna gid sila, ang mga soldado dira lang sa likod, ang frontliner gid amo ang mga worshipers, ang frontliner amo gid ang mga Levites nga nagahalad sa kalantahon sa pagdayaw, kalantahon sa pagdaog, ang ini nga mga Levites kag didto gid sila nagpwesto sa front. Sa aton karon do muna mga delikado ang medical people naton amo ang naga panguna gid, they are called frontliners. So diri ang mga Levites amo gid ang front liners, sila didto gid sila sa tubangan after sa ila, sa likod nila amo ang mga kasoldadusan. Kag naghambal ang leaders ang Levite sa kay Josephat nga hindi ka magkadlok, this fight is not yours, but this fight is the fight of the Lord, or this is God's battle. The battle belongs to the Lord. Kag sa kinanta sila sa sinang adlaw, katahong gid sa nagasugata sila ara ng ilang mga kaaway sa unan pa lang. Of course sige sila man nahulat, sige sila sang bantay kung ano gid ang himuon sang ilang mga kaaway, pero ang katahom lang kay samtang nagapakari ang mga kaaway, kadamo sila ng mga nations no, didto nga daan sa unhan sa layo pa gin-deceive na sila sang Ginoo, patalang na sila sa Ginoo, sila mismo nag-inaway, sila mismo nagpinatyanay, kag inang way na kaaway ang Israel, wala na kaaway ang mga katawan sa Ginoo, kay mismo ang Ginoo nagpalisang sa ila, sila mismo nag-away, may mga misunderstanding sila, ining nagkalain-lain ng mga nasyon nga sa diin luyag mag-atake, sila mismo ang ginpatalang sa Ginoo, gindeceive sila sa Ginoo, kag sila mismo ang nagpinatyanay, kag sila mismo ang naubos way gid kaaway ang physical no, ang mga kasoldadusan sa Israel, kundi nga ginatulok na nila sa unan ang nalisang ng mga kaaway na it was God who deceived them, nga nag-confuse sa ila, kag naglisang sa ila, nagpalisang sa ila, kag sila mismo ang nagpinatyanay, sila mismo ang nag-destroy rather than Israel. Kaya according sa Levite nga ginhambal niya sa kay Jehoshaphat, King Jehoshaphat, sila niya, this battle belongs to the Lord. This is not yours,
Do mo man ni naton subong, no? This battle belongs to the Lord. The Lord knows. The Lord is sovereign. The Lord is so powerful nga masabdong niya ang tanan. Makontrolar niya ang tanan sa pabor sang iya nga mga kaanakan. So katahom gid, no? Review ta lang gamay nasa diin pagkabati ni King Josaphat, nasa diin atakihon sila, may away, hingabuton sila sang ilang mga kaaway, different nations nga ginapanguluan sang dira sa Edom nga mga nations inang pagkabati ni Jehoshaphat sang balita. Ang una niya ginhimo, no? Of course, may kadlok sa, may kangawa siya, may kapugmat siya. Ang una niya ginhimo, amo nga nag-fasting siya, nagpangamuyo siya, kag he asked guidance from the Lord. Gintipon niya mga tao, kaduwa niya ginhimo, gintipon niya yung mga katawhan, gintagaan sa instruction, gintagaan niya man sang pagpanghangkat kag sang kaisog, no? Ginpaisog niya man, hambalan niya nga mag-unite sila kag ang una ginhimo sang mga katawan sa nagagather sila sa atubangan sang temple, ginatawag na temple's courtyard, ining nagtililipon sila tanan kag nagsugod sila sa pagsimba, nagsugod sila sa pagpangamuyo, kag nagtuaw gid sa Ginoo, nagkinanta sila sa mga alambahanon nga sa diin nagahatag sila sa kusog kag kabakod, ang bahanon sa pagdayaw sa Ginoo kag pagpasalamat for what the Lord will be doing in favor sa ila. So amo nang ginhimo kag ang katatlo among si Josaphat subong nga hari nagpati gid sa Levites, no? Ang advice ng spiritual leader gid nila yan. Of course, political leader yan si Josaphat, pero ang mga Levites spiritual leader. Kag silang in charge sa templo, sang choir, kag sang pagkanta, kag pagdala sang pulong sa Ginoo sa anuman nga mga paagi sa kalantahon o kon sa preaching amo sina. So namati gid si Jehoshaphat sa bagay nga nagambal ang leader gid sang Levite nga this battle belongs to the Lord. Hindi ini imo nga battle amo sina. Kag tungod sini ano ang natabo, nangin dinalagon sila, wala sing napatay sa ila, wala sa na-destroy sa ila, wala sa gin-plunder sa ila, wala nakalabot sa lugar sa proper ang sa town proper o city proper ang mga kasudadusan nga mga kaaway. Wala sila kalabot kundi dito mismo sa patag, no? Dito sila naglinaway sang iban man nga mga nasyon nga nag-connive nga sa diin atakiyon lang Israel. Wala gid natandog ang Israel, wala sing casualty, wala sing plunder, wala sing damage nga naglabot sa ila because the Lord gives them the victory. Ang Ginoo naghatag sa ila sa kadalagan. Di sa amuman nga bagay, sa sining mga times, we know nga ang mga kanakan, mga katawan sang Ginoo, tagaan niya sang kadalagan. If only, no? If only nga sa pagatubang naton sini, unahon gid naton amo ang magpangamuyo, no? Magpangamuyo kita, mag-fasting, mag-worship, padayon sa pag-worship sa Ginoo, padayon sa pag-prayer meeting, padayon sa
sa pangabuhi nga sa diin pangabuhi nga may Dios kita sa aton pagkabuhi sa sininga kalibutan. Gani mga kauturan, nagapasalamat din kita, no? Ini nga battle belongs to the Lord, and the Lord has given us the announcement, no? That He will win this battle, and the Christians, His people, will win this battle if only naara kita sa side sang Ginoo. Tiyan mo to si Josaphat, siya kag ang iya mga katawhan niya ara sa side sang Ginoo. Ara ang Ginoo sa aton ang magatabang sa aton, ang Ginoo nga magaluwas sa aton, kag ang Ginoo nga magahatag sa aton sang kadalagan. Kung ano man nga sahi sang kaaway nga nagaabot sa aton, no? Physical nga mga kaaway, katawhan, mga tao nga luyag mag-away sa aton, ang mga balatian, no? Ang mga bagyo, ang mga unos sa pagkabuhi, no? Mga kaaway naton ini, no? Labi na gid ini sa karon ang kaaway naton ining corona virus, no? Kaaway ini, pero na lutos na ini sa Ginoo, na nahuman na nga sa diin ang Ginoo lutos sini, magatapol down sa sini nga klase sang kaaway. Why? Because ang Ginoo madinaogon nga Ginoo. Kung ang Ginoo magadaog, ang iyang mga katawhan magadaog man sa sini nga away. So salamat gid sina kag sa karon siguro sa katapusan si Pastor Michael inang may kanta kong again obra kantaon naton ini very simple lang ini kag daw hindi pagani ni refine gid pero kantaon naton ini kay ang title sang kanta God shall overcome. God shall overcome. Kag pangamuyoan naton gid, no? Special gid nga pangamuyo naton ang aton mga loved ones nga layo sa aton, sila ni Apple, sila ni Tibong, si Cassie, si Alvin, mga pirotso nga mga naga-araman sa guwa, naga-ulubra, bata ni Delia, kag bata ni Manay Siho, kag bisan pa sila na mga Divina Gracia, si Rowena man, pangamuyoan natin sila, si Jacob, kag sila ni Alvin, kag bisan pa sa akon man mga kabataan. Pangamuyoan natin nina sila, kag sila ni Lovely, si Jonel, kag si Sha, no? Kag si An-An, kag bisan pa akong mga kabataan man, no? Palihog na lakip pa ninyo sa pangamuyo, si Lablab, si Jerwin, Mrs. Ula nga dito man sa New Zealand, kag ang amon nga apo, kag bisan pa si Tata, kag ang mga Kamarig brothers, no? Mga way lang ta kabalo kung nakapauli ng iban kay suno sa kay Sister Ellen, ang isa sa ilatani mapauli pero daw na stranded. Pangamuyoan man naton sila ang mga Kamarig, no? Kag ilakip na lang tanan da, no? Ng mga kauturan nato, especially sila da si ni Ronita, no? Ya Panimalay, si Crispy, sila ni Mrs. Manaister, kag mga kabataan da tanan, kag bisan pa ang asawa ni Iman dito sa Taiwan, pangamayuan man naton, no? Kag kabay pa nga si Pastor Mike, hindi gid malipat sa nga madumduman niya gid ang tanan nga mga kauturan
dito sa Gua kag diri no, importante gid una-una kag aton nga nasyon ang Iloilo City, especially do sa Tabuk Suba nga wala gid raya sang hindi gid mag-aabot raya ang among pamalatian no sa Tabuk Suba no. Pamuyuan kita aton, we should pray for each other no. Pinangamuyuay kita bisan nagalayuay kita, ang pangamuyo may gahom, ang pangamuyo makatambyo gid no. Ang pangamuyo naton sa Ginoo. Mangamuyo kita Ginoo. Lord, nagapasalamat kami sa imo pulong sa diin Ginoo, nagahatag sa amon sa kalig-on Ginoo, especially sa account ni Jehoshaphat sa 2 Chronicles chapter 20, Lord. Kag ang mga kauturan kung may mga kaigiyunan na pwede liwat mabasa ang ining chapter 20 of 2 Chronicles. Salamat kami Ginoo kay si Jehoshaphat Ginoo, isa ka matarong hari, kay malapit gid siya sa imo. Ang una niya ginhimo sa mabatian niya ang balita sa pag-atake sa ila sa banwa sa Israel. Ang una niya gid ginhimo amo ang pag-fasting, pangamuyo kag pagpangayo sa imong guidance. Lord, salamat Ginoo Lord nga sa diin diri makatuon kami, makapamalandong nga ang amon gali nga mga unahon gid Ginoo kun may nagailapit nga mga kalalatan sa amon nga mga kabuhi, amo gid ang pangamuyo kag pagsimba kag pagkanta sang mga ambahanon sa pagdaog, ambahanon sa pangamuyo kag ambahanon sa pagdayaw kag pagsimba sa imo Ginoo Lord. Wipon gali ini Lord, ining mga kalantawon amon pagsimba, pagpangamuyo Ginoo, ang amon pagdayaw nga mga pagdayaw sa pag-amba Ginoo Lord, taming gali ini kag wipon gali ini subong sa natabo sa kay King Jehoshaphat kag sa Israel. Kag salamat Ginoo kay gintudloan mo kami nga sa diin mandadaog gali kami Ginoo Lord. We are victorious. We are always triumphant. Kay wala sing gira, wala sing away Ginoo nga wala gindaog sa amon nga Ginoo. Bisan pa sa kamatayon gindaog niya. Oh Lord, salamat gid sa sining kamatuoran Ginoo Lord. Salamat gid Lord. Pakamayo gid ang Tabuk Suba Baptist Church ang tanan gid nga mga membro Ginoo Lord. Salamat gid Ginoo. Wala sing isa nga hindi magdaog sa sini nga away Ginoo. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Amen.